Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Kung may pinakamalaki at nakagigimbal na balita ngayong taong 2025, marahil ito ay ang pagkakaaresto sa dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte. March 11 ngayong taon, sinalubong ng kapulisan ng Pangulo sa Ninoy Aquino International Airport. Bit-bit ang warrant of arrest wala sa International Criminal Court sa kasong crime against humanity. Sa pamamagitan nito, hindi na muling nakabalik at nakaapak ang dating Pangulo sa Davao ng isakay at dalhin na lamang ito sa The Hague sa Netherlands para doon ikulong. Ang Rodrigo Roa Duterte. Kilala si Duterte sa kanyang madugong laban para sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na droga sa bansa. Ilang araw, wala nang lumapag ang eroplano ni Duterte sa The Hague. Nahati na ang pulso ng bawat mamamayang Pilipino. Karamihan sa mga ito ang nagsabing malapit nang makamit ang hustisya para sa kanilang mga kamag-anak na napaslang sa Oplan Tokhang. Subalit salungat naman ito sa mga taga-suporta ng dating Pangulo na tinawag na panggigipit ito. Panggigipit ito sa dating Pangulo at pambabastos sa batas ng Pilipinas. Kaluwat ka ng prayer rally ang inilunsad sa iba't ibang bahagi ng bansa para makisimpatiya sa dating Pangulo. Tinawag naman itong kidnapping ng pamilya ni Duterte at hindi raw dumaan sa tamang due process ang pagkakaaresto sa kanilang ama. Matatandaang kumalas ang Pilipinas sa ICC noong 2019 matapos ikasa ng chamber nito ang preliminary examination para maimbestigahan ang drug war ni Duterte. Noon pa man, kahit hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, patuloy na nag-iipon ng lakas ng loob ang mga kaanak ng biktima na dalhin ang kaso sa international level sa tulong ng mga human rights groups sa bansa. Samantala halos 9 na buwan na ang nakalilipas. Nakapiit pa rin ang dating Pangulo sa The Hague sa kabila ng mga apela ng legal counsel ng mga Duterte at hindi rin mabilang na ang panay balik ni Vice President Sara at Kitty Duterte kasamang iba pa nila mga kamag-anak sa ibang bansa para kumustahin at magbigay ng update sa kalagayan ng kanilang ama. Umugong din ang isyu na hindi na fit ang Pangulo para harapin ang anumang kasong isinampa sa kanya. Nag-file na rin ng kabi-kabilang apela ang kanyang abogado kung saan kamakailan lang hindi pinagbigyan ng ICC ang 3 interim release na hiling ng kampo para sa pansamantalang kalayaan sana na kaagad namang tinanggap ng pamilya Duterte. Habang patuloy na hinihintay ang hatol sa kaso ng dating Pangulo, nananatili rin ang malaking tanong ng ating mga kababayan kung kailan mawawala ang bulok na sistema ng hustisya sa bansang Pilipinas. Para sa DZRH Rewind 2025, ako si Henry Uri ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.